Hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mabasa po ang aming statement of faith sa aming website sa gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may katanungan, mangyari pong lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng panambahan. At ikalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. Tayo po ay nasa ika-4 na banata ng mga ngaral o Ecclesiastes, ang kasamaan sa ilalim ng araw, kung saan hindi tinuturing tunay na buhay kapag hindi kinikilala ng tao ang Diyos sa gitna nito. Si Pastor Rico po ang ating tagapagsalita ngayong hapon. Sa awit 13, Psalm 13, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kung gabi't araw titiisin? Kaaway ko'y hanggat kailan magwawagi sa akin. Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nanalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikaw'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Sa binasa po natin, simula sa panghihina ng loob at kawalan ng pag-asa, nagtapos si Haring David sa pagtitiwala, kagalakan at pagtibay ng loob. Dalangin ko po na anuman ang kalagayan niyo ngayong hapon ay maaari kayong humugot ng kalakasan sa mga sinabi ni David. Dahil tayo, ikaw, ako, ay nakikristo at siya ay naging mabuti sa atin hanggang ngayon. Kaya tayo po ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Bitahan ko po kayong tumayo. Tayo magbunyi. Ipagbunyi nga lang, Jesus, anghel ay magpuga. Korona ng pagharing lubos, utungan siyang hari. Korona ng pagharing lubos, siyang hari. Yung lahi ni Israel sa kanyang hiniyang, ipagbunyi ang tagapagligtas, utungan siyang ipagbunyi ang tagapagligtas, tulungan siyang hari.
Sala ng tinubos, pait di malibot. Karangalan sa kanya'y alay, putungan siyang hari. Karangalan sa kanya'y alay, putungan siyang hari. Lahat ng lahi at lipi sa sandaigdigan, kilalanin ang ngalang marangal, putungan siyang hari. Kilalanin ang ngalang marangal, putungan siyang hari. Huling talata. Sa langit makakabilang, sa mag-aawitan, magpupugay at siya'y tatanghal, putungan siyang hari. Magpupugay at siya'y tatanghal, putungan siyang hari. Sa akin pong binasa kanina na salmo, hanggang kailan o gaano katagal, sa English po, how long, ay paulit-ulit sa ating binasa kanina. Ito ay isang matinding pagnanais para sa pagpapalaya at malaking dalamhati ng puso na nagdudulot ng kawalan ng pasensya. Hindi nakikita ni David ang katotohanan. Ang kanyang paningin ay maulap at madilim. Kaya siya ay sumigaw sa Diyos, liwanagin mo ang aking mga mata. At yan po ay bahagi ng ating aawitin. How long, O Lord, how long? Lord our God, to you we come. Will you still hide your face? We cry before you, and on our knees we pray. How long, O Lord, how long? Our sorrows leave us weak and worn, surrounded by our fears. We look to heaven, to feeble faith and tears. How long, O Lord, how long? Till your glory fills our eyes, and our faith is turned to sight, till our thirsty souls are satisfied. How long, O Lord, how long? Our foes and enemies rejoice. Injustice seems to reign. Lord, we are shaken and we are losing strength. How long, O Lord, how long? Till your glory
satisfied. How long, oh Lord, how long? But we will trust your steadfast love. Your grace will be our song. You bring new mercies with every rising sun. How long, oh Lord, how long? Till your glory fills our eyes, and our fate is turned to sight. Till our thirsty souls are satisfied. How long, oh Lord, how long? How long, oh Lord, how long? At sa gitna ng lahat, ang ating Diyos ay patuloy na nakaupo sa kanyang trono. Sinong sa dagat ay may tangan, o sa buhangin ay bumilang. Mga hari ay nanginginig, o magpuri ang buong daigdig. Masdan nating Diyos, nasa luklukan, halina't siya'y purihin. Siyang hari, katastasan, ating Diyos purihin. Sinong mahinyang tagapayo, o sinong makikipagtalo, siya na nakakalam ng lahat. Karunong ay sinong susukat. Masdan ating Diyos, nasa luklukan, halina't siya'y purihin. Siyang hari, katastasan, ating Diyos purihin. Sino nga bang sa tinagdusa at umako ng lahat ng sala? Diyos na iniwan ng luwalhati, Kristong bumangot nga'yo'y hari. Masdan ating Diyos, nasa luklukan, halina't siya'y purihin. Siyang hari,
luklukan, alin at siya'y purihin. Siya ang hari, katas-taasan, ating Diyos purihin. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Mga awit 146 at talatang 3-9. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maasahan. Panig sa naaapi kung siya'y humatol. May pagkaing handa sa mga nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, ngunit sa masamay parusang hatid niya. Maaari na pong maupo. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ang may kapangyarihan sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, na kung anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran at maging sa aming mga looban, alam namin, Panginoon, na kayo po ang soberanya sa lahat ng ito. At dahil diyan, Panginoon, kami ay nagpupuri. Panginoon, pinupuri ka namin dahil kakaiba po ang habag na ibinibigay po ninyo sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagsamba. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ibinigay po ninyo sa mga nakakaraang araw, sa mga taong may karamdaman. At salamat, Panginoon, muli sa grasya na ibinibigay at ginagawad po ninyo sa aming lahat upang kami ay makapagsamba. Alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong grasya, hindi ka kami makakaparito. Panginoon, tinataas namin ang lahat ng aming mga puso at isipan. Naway, Panginoon, ang lahat ng mga katotohanan na manggagaling sa banal na kasulatan ay tunay na matutunan namin, mamutawi sa amin, at hindi lang gayon, Panginoon, sana ito ay makita sa mga buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nandito na sa kabanata na ito. Amin ding idinarasal na kung maaari lamang po ay isantabi po ninyo ang anumang gumugulo sa mga isipan namin. Naway, Panginoon, isantabi nyo ang mga aming mga alalahanin. Alam namin na sa loob ng simbahan na ito, may kapatiran na nag-aalala patungkol sa kanilang kalusugan o maaaring ang hindi maganda ang kanilang karamdaman. At dahil dyan, nawawala ang aming tuon para makapagsamba. Aming idinarasal din tiyak sa mga kapatiran na mayroong mga matinding problema para pag-abutin ang kanilang gastusin sa araw o sa linggo na ito. Naway, Panginoon, muli, aming idinarasal na isantabi niyo po sana ang alalahanin na ito. Gayon din itinataas namin sa kapatiran ang mga dumaraan sa mga pagsubok na kakaiba na patungkol sa relasyon sa kanilang pamilya. Na dahil sa mga nangyayaring ito ay nakakalimutan na namin ang kapayapaang ibinigay at iginawad nyo na po. Kaya't Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagkakataon na ito, aming idinarasal na sana, Panginoon,
Paalalahanan ninyo kami ng kapayapaan na ibinigay na po ninyo. Isang tabi po ninyo ang lahat ng alalahanin na ito. Muli itinataas namin ang pagsamba sa hapon na ito. Naway Panginoon, na ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. Aming idinarasal, Panginoon, na kami ay bigyan nyo ng talino at naming maintindihan ang lahat ng ito. Panginoon, idinarasal namin na itago niyo po ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito idinarasal namin sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Nandun po tayo sa bagong kabanata ng mga mangangaral o Ecclesiastes. Chapter 4 po tayo. Kukunin po natin sa hapon na ito ang buong chapter, ang buong kabanata. Bumabasa ho ako sa salin ng ang Biblia 2001. Kung ano man ang salin na gamit po ninyo, maaari po kayo sumunod sa harapan o sa mga Biblia po ninyo. Ecclesiastes chapter 4. Muli kong nakita ang lahat ng pang-aapi na ginagawa sa ilalim ng araw. Masdan ninyo ang mga luha ng mga inaapi at walang umaaliw sa kanila. Sa panig ng kanilang maniniil ay may kapangyarihan at walang umaaliw sa kanila. Kaya't aking inisip na ang patay na namatay na ay higit na mapalad kaysa mga buhay na nabubuhay pa. Ngunit higit na mabuti kaysa kanila ang hindi pa ipinapanganak, na hindi pa nakakita ng masamang gawa na nagawa sa ilalim ng araw. Nang magkagayoy, nakita ko na sa lahat ng nagpapagod at lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmumula sa pagkainggit ng tao at sa kanyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Inahahalukip-kip ng hangal ang kanyang mga kamay at kinakain ang kanyang sariling laman. Mas mabuti pa ang isang dakot na katahimikan kaysa dalawang dakot na puno ng pagpapagod at pakikipaghabulan lamang sa hangin. Muli kong nakita ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man, gayon may walang wakas ang lahat niyang pagpapagod. At ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa mga kayamanan. Kaya't hindi niya itinanong, para kanino ako nagpapagod at pinagkakakitaan ko ang aking sarili na kasiyahan. Pinagkakaitan ko ang aking sarili na kasiyahan. Ito man ay walang kabuluhan at malungkot sa bagay. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa, kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong maiinitan ang nag-iisa? At bagaman ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa isa, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panalig may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Mas mabuti ang dukha at pantas na kabataan kaysa matanda at hangal na hari na hindi tatanggap pa ng payo. Bagaman mula sa bilangguan ay makapaghahari siya o siya'y ipinanganak na dukha sa kanyang sariling kaharian. Aking nakita ang lahat ng may buhay na nagsisilakad sa ilalim ng araw, maging ang kabataang tatayo na kapalit niya. Walang wakas sa lahat ng mga tao na kanyang pinagpangunahan. Gayunman, silang darating pagkatapos ay hindi magagalak sa kanya. Tunay na ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo po kayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sa chapter 4 na po tayo. Chapter 4. Okay. Noong mga nakaraang linggo, sa mga naunang kabanata, paulit-ulit nang sinabi ni Solomon ang isang bagay. Ano yung paulit-ulit na sinabi niya? Walang kabuluhan, paghahabol sa hangin. Diba? Vanity and chasing after the wind. Anong sinabi niya? Ang kasiyahan ay walang kabuluhan. Ang karunungan ay walang kabuluhan. Ang trabaho ay walang kabuluhan.
lahat ng nasa ilalim ng araw, sabi niya, ay parang paghahabol sa hangin, meaningless. At ang tanong nga para sa ating ngayong hapon na ito, kamusta po kaya tayo sa lahat ng ito? Medyo mabigat, di ba, yung Ecclesiastes. Mabigat po siya. Kaya nga, nararamdaman natin ba ang bigat nito? Medyo kakaiba siya eh. Nung pinag-aaralan nga namin ito, no, naalala ko bigla yung anak kong si Nico. Nung medyo bata pa siya, hindi medyo 6 years old. Okay, 6 years old. Kasi papunta kami sa eskwela, si Tessa, yung mami niya, binabasa yung libro ng Kawikaan, Proverbs. No? Proverbs. So, binigay ng misis ko na yung may akda nung first 9 chapters yata ng Proverbs ay si Haring Solomon. So, 6 years old si Nico, no? Haring Solomon. So, binigay pa ng misis ko yung ibang background kung sino ba si Haring Solomon. Sabi niya kay Nico, alam mo ba si Haring Solomon may 700 asawa, 700 wives and 300 porcupines, no? Concubine, 700 wives, 300 concubines. Yung anak ko, nagtanong, Mami, ano ang iniisip kaya ni Solomon? Bakit? 700 na ang asawa niya. Di ba, Mami, ang dami niyang biyenan? Diba? 6 years old, no? Hindi ka na paano niya nasabi yun, no? Pero, di ba, kahit ganun ka mura ang kanyang isipan pa lang, naiisip niya na yung mga potensyal na dinadaanan ni Solomon na mga pangyayari sa buhay niya. At alam po ninyo, kaya ako tinatanong kung kamusta po tayo sa hapon na ito. Naramdaman natin ba yung bigat ng realidad at katotohanan nakikita natin sa loob ng 3 kabanata at ngayong hapon, 4 na po. Mabigat pero alam po ninyo, hindi pa dyan nagtatapos Dahil sa ating kabanata sa hapon na ito, mas malalim pa ang sasabihin ni Solomon. Kung mabigat na ang manaunang mga kabanata, itong Ecclesiastes 4 ay mas matindi pa po. At sa totoo lang, mas lalo pang bibigat. Gayunman, lahat ng ito po ay alam nyo, kinakailangan. At mamaya, mas mauunawaan po natin ang lahat ng yan. Pinamagatan natin ang ating pag-uusapan, ang halaga ng mamuhay sa ilalim ng araw. Ang halaga ng mamuhay sa ilalim ng araw. Sa English nga, the cost of living under the sun. Hati natin sa 3 bahagi. Ang unang bahagi, pang-aapi at kawalan ng katarungan sa ilalim ng araw. Ang ikalawang bahagi, pagkainggit at pag-iisa sa ilalim ng araw. At ang ikatlong bahagi, kapangyarihan at popularidad sa ilalim ng araw. Umpisahan na natin sa unang bahagi, pang-aapi at kawalan ng katarungan sa ilalim ng araw. Verse 1, muli kong nakita ang lahat ng pang-aapi na ginagawa sa ilalim ng araw. Masdan ninyo ang mga luha ng mga inaapi at walang umaaliw sa kanila. Sa panig ng kanilang maniniil ay may kapangyarihan at walang umaaliw sa kanila. Una na sinabi ni Solomon, muli kong nakita. Mga kapatid, hindi ito basta nakita lamang ni Solomon. Hindi lang ito basta ordinaryong tingin. Ito ay maingat na tingin at pagmamasid. Hindi siya nagsasalita ng padalos-dalos. Anong ginagawa dito ni Solomon? Pinag-aaralan niya talaga ang buhay. Diba, sinuri niya ang karunungan, sinuri niya ang kasiyahan, sinuri niya ang paggawa at trabaho. Ngayon naman, titingnan niya ang kawalan ng katarungan. At sinabi niya, ang lahat ng pang-aapi na ginagawa sa ilalim ng araw. Mahalaga ulit yung mga salitang sa ilalim ng araw. Ang mga salitang yan, ito ay tumutukoy sa buhay na tinitingnan mula lamang sa makalupang pananaw. Yung pag tinitingnan natin ang buhay from the earthly perspective, isang mundong tila walang Diyos na hahatol sa huli. Yan ang ibig sabihin muli niyan. Isang mundong makasalanan. At ano kaya ang nakita niya? Hindi iilan, hindi mga isolated cases ng pang-aapi. Kasi ang sinabi niya, ang lahat ng pang-aapi. Ibig sabihin, ang pang-aapi na ito ay systemic. Normal sa makasalanang mundo ang pang-aapi. Pagkatapos, ang ginawa ni Solomon, nag-zoom in siya. Anong sinabi niya? Masdan ninyo. Parang sinasabi niya, tigil muna tayo dito. Tingnan nating mabuti ito.
Yung sasabihin niya dito, hindi basta mga numero lamang, hindi yung parang statistics, hindi ho. Ang sasabihin niya ay ang mga luha ng mga inaapi. Luha ng mga inaapi. Ang ibig sabihin, mga tunay na tao. Dahil mga tunay na luha. Pansinin niyo, hindi galit ang binanggit niya, ha? Hindi niya sinabing paghihiganti dahil inapi sila. Ang binanggit niya ay luha ng mga inaapi. Luha ng mga taong walang kapangyarihan. Luha ng mga taong hindi makalaban. At sinabi niya, at walang umaaliw sa kanila. Inulit po niya ito, mamaya po, sa dulo ng talata na ito. Yung mga salitang walang umaaliw sa kanila. 2 beses niya pong sinabi. Bakit? Dahil ito ang pinakamasakit. Masakit po ito. Bakit? Hindi lang dahil inaapi sila, mas masakit dahil mag-isa sila, walang kakampi at walang umaaliw sa kanila. Pagkatapos sinabi niya kung bakit. Sa panig ng kanilang maniniil ay may kapangyarihan. Ito po ang susi sa mga talata na ito. Anong susi na salita? Kapangyarihan. Hindi lang may kasamaan, ang kasamaan ay may kapangyarihan. May posisyon at may impluensya. Sila yung may mga kapangyarihan at kontrol. At ang inaapi, ano lang ang meron sila? Luha lamang ang meron sila. Kaya nga dahil dyan, muli niyang sinabi at walang umaaliw sa kanila. Hindi aksidente ang paulit-ulit na sinabi dito ni Solomon. Nung 2 beses niyang sinabi to, gusto niya po talagang maramdaman nating lahat ang bigat ng katotohanan na ito. Na sa ilalim ng araw, ang kapangyarihan madalas nasa maling panig. Ang katarungan nila nahuhuli. Ang kaaliwan nila tila wala. Kaya't ngayon malinaw po, hindi sinasabi din ni Solomon dito na walang malasakit ang Diyos pag nangyayari po ito. Hindi niya sinasabi yun. May malasakit po ang Diyos, pero mula sa pananaw, sa ilalim ng araw, kung aalisin natin ng Diyos bilang huling hukom, bilang sovereign si God, ito po ang makikita natin. Ano makikita? Pang-aapi, luha na walang umaaliw. Verse 2, matapos niya sabihin ito, tingnan ninyo, kaya't aking iniisip na ang patay na namatay ay higit na mapalad kaysa mga buhay na nabubuhay pa. Matindi po ito. Pero hindi lang ito drama, Hindi lang siya exaggeration. Ito ay konklusyon mula sa kanyang obserbasyon. Matapos niyang makita ang patuloy na pang-aapi, ang kawalang aliw, sinabi niya mula sa pananaw sa ilalim ng araw, mas mabuti pa ang patay. Hindi niya pinupuri ang kamatayan. Hindi po Hindi niya itinataguyod dito. Ang ginagawa po dito ni Solomon, ipinapakita niya lang kung gaano kabigat ang buhay kapag tiningnan natin ito na walang Diyos na hahatol sa huli. Ang mga buhay na sinasabi dito, patuloy na nakakakita ng kawalan ng katarungan. Di ba? Pag buhay, dire-diretso nakikita ang katarungan. Pero ang mga patay, hindi na po umiiyak. Hindi na naghihintay ng katarungan. Sa ilalim ng araw, kapag tuloy-tuloy ang paghihirap at walang kaaliwan, ang buhay mismo parang mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Yun po ang sinasabi dito. At hindi pa nagtapos doon. Tingnan niyo verse 3. Ngunit higit na mabuti kaysa kanila ang hindi pa ipinanganak, na hindi pa nakakita ng kasamaang gawa na nagawa sa ilalim ng araw. Talagang sobrang tindi na po nito. Mas shocking. Bakit kamo? Mula sa purely earthly perspective, under the sun, mas mabuti pa raw ang hindi pa ipinapanganak. Bakit? Dahil hindi pa nila nakita ang masasamang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Muli, linilinaw lang po natin, hindi po sinasabi ni Solomon na mali ang mabuhay, hindi po. Hindi niya sinasabing masama ang buhay, hindi po. Ang ginagawa niya dito ay tinutulak ang argumento hanggang sa dulo para ipakita ang kawalang pag-asa kapag ang Diyos ay inalis sa larawan. Pag tinanggal natin si Lord sa mga lahat ng pangyayari, talagang madilim po at mabigat ito. Ito po ang punto niya. Kung ang buhay ay susuriin lamang natin sa ilalim ng araw, hahantong po tayo sa ganitong klase ng konklusyon.
At dito dapat tayo magtanong. Kung ganito ang resulta ng pamumuhay sa ilalim ng araw, saan manggagaling ang kahulugan ng buhay? Saan manggagaling ang katarungan? Saan manggagaling ang pag-asa? At dito po, papasok ang malaking tanong. Si Brother JC po ang nagsabi nito, ha? Hinihiram ko ng isang meeting namin. Tayo ba ay nabubuhay under the sun or under the sun? Intindihan nyo? Mas maganda si English, no? Under the sun, S-U-N. Under the sun, S-O-N. Nasaan tayo? Sa ilalim ng araw o sa ilalim ba ng anak? Dahil kung sa ilalim lamang tayo ng araw, ang makikita lamang natin ay luha. Pero kung sa ilalim po tayo ng anak, under the sun, may darating na ganap na ano? Na kaaliwan, katarungan at ginhawa. Doon lang may tunay na kaaliwan. At doon lang ang may pag-asa na hindi kayang nakawin ng pang-aapi. Kaya nga, bago po pumunta sa ikalawang bahagi, tanungin po natin, alam na po natin, hindi mawawala ang pang-aapi at kawalang katarungan sa ilalim ng araw. Alam natin yun. Hindi mawawala yan. Kaya nga, paano natin kaya binabantayan ang ating puso laban sa kapaitan habang patuloy pa rin tayong nagtitiwala sa Diyos bilang Diyos? Naintindihan natin yun? Alam natin na ang mga pang-aapi at walang katarungan ay mangyayari. How do we guard our hearts? Paano natin binabantayan ang puso natin na hindi tayo magkaroon ng bitterness or kapaitan? Dahil alam natin, si Lord ang sovereign sa lahat. Kasi di ba, I'm sure, hindi ko alam kung ano ang mga nakikita nyo o maging mga dinadaanan ninyo sa paligid natin, sa mga pamilya natin. Kasi kung tatanggalin natin ang Panginoon sa larawan, alam nyo, ang mangyayari sa atin ay ano, talagang madilim lang ang lahat ng ito. Kaya nga, ano ang kailangan na pagdasal natin? Ngayon, kung ang pang-aapi ay hindi talaga mawawala sa ilalim ng araw, at kapag ang kawalang katarungan ay personal nang tumatama sa atin, apektado na tayo, kanino kaya tayo tumatakbo? Kanino tayo tumatakbo? Sa sistema ba ng mundo? O sa Panginoong Diyos ng tao? Kanino tayo tumatakbo? Kasi di ba, ang nangyayari, minsan, sa mga pangyayari sa buhay natin, lalo na pag mayroon tayong dinadaanan na ganito, no? Ang unang instinct natin is ano? Lalaban tayo eh. Di ba? Lalaban tayo. Or kukwestiyonin natin yung pinagdaraanan natin. Pero alam naman natin na God is sovereign eh. Sa lahat ng pangyayari sa buhay natin ay ano, soberano ang Panginoong Diyos. Kaya nga, kanino tayo kaya tumatakbo? Nagkakaroon ba tayo ng galit? O umaasa tayo sa soberanong Panginoong Diyos po natin? Ito pa ho. Ngayon na makikita natin na ang problema na ito ay talagang laganap at hindi mawawala. Ano na kaya ang magiging pananaw natin sa buhay natin? Ano na ang magiging pananaw natin sa buhay natin? Minsan ba parang sabihin natin, ay ayoko na. Ayoko na kahit anong gawin ko, ganyan din lang yan eh. Or sasabihin natin, oh alam ko si Lord ang may hawak ng lahat ng ito, kaya ako'y magpupursigi sa buhay ko na ito. Diba lalo na sa mga Christian, sa pansin nyo, pag Christian ka, di naman sana, parang patindi ng patindi ang mga nangyayari. Diba may maliliit na mga ganito, pero parang patindi ng patindi. Minsan gusto mo na lang ano, ayoko na. Tapos bababasa mo pa itong sinasabi ni Solomon. Tamo, sabi nga ni Solomon. Pansinin nyo ha, nung sinulat ito si Solomon, siya ang hari. Siya po ang hari ah. At dahil siya ang hari, alam niya yung nakikita mga pang-aapi na ito. Datapwat siya ang hari, nangyayari pa rin ang mga pang-aapi na ito, ay ano,
Isipin mo na lang ang nangyayari kay Solomon. Kaya nga, ano kaya maaaring ipanalangin natin upang lagi nating maaalala na ang Diyos ang huling hukom ng lahat? Kasi mamaya, masyado tayo nagdidepende doon sa paligid natin. Alam mo yun? Sa sistema sa paligid natin. Nagdidepend tayo. Kaso pag doon tayo nagdepend at hindi nangyari yung gusto natin mangyari, sasakit lang ito sa puso natin. Ano yung meron? Luha na. So after seeing yung oppression at injustice sa verse 1 to 3, pansinin niyo kung anong sinabi ni Solomon na sumunod. Ikalawang bahagi, pagkainggit at pag-iisa sa ilalim ng araw. Nang magkagayoy, nakita ko na ang lahat ng pagpapagod, ang lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmumula sa pagkainggit ng tao sa kanyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Mula sa talatang ito, makikita natin na ibinaling naman ni Solomon ang kanyang tingin sa Sa paggawa. Ano yung paggawa? Trabaho. Okay? Lilinawin lang po natin, ang tinutukoy dito na paggawa o trabaho ay mga taong talaga nagtatrabaho, yung mga masisipag. Mga taong nagtatrabaho, mga taong mahusay sa kanilang ginagawa. Ngunit sa talatang ito, pansinin nyo, inilalantad ni Solomon ang motibo sa likod ng marami sa gawaing ito. Ano yung motibo? Sabi nila Solomon, ang paggawa na tinutukoy dito ay nagmumula saan? Sa pagkainggit. Ibig sabihin, ang mga tao ay nagtatrabaho hindi dahil ang trabaho mismo ay mabuti, hindi rin dahil ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi dahil ikinukumpira nila ang kanilang sarili sa iba. Ito po isang uri ng pag-iinggit na nagsasabing ganito yan. Parang ganito sinasabi niyan. Kailangan mas magaling ako sa kanya. Kailangan meron din ako ng kung ano ang meron sila. Ito po ang tinutukoy dito. Kaya muli ang paggawa rito ay dahil sa inggit at kompetisyon. At dahil dito, ibinibigay ni Solomon ang kanyang pasya. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Mga kapatid, ipinapahayag nito ang katotohanan ng maaari tayong magtrabaho ng husto, sobrang galing at maging matagumpay. Ngunit, mananatili pa rin meaningless, walang saysay. Bakit? Dahil kapag ang paggawa, yung work ay mula sa inggit, wala itong katapusan. Bakit walang katapusan? Palaging may mas marami, palaging mas may nauuna. At ipinapakita sa atin ni Solomon na kahit ang isang produktibong buhay ay maaaring maging walang kabuluhan. Kapag ito ay walay sa Panginoong Diyos. Isang buhay na isinasabuhay sa ilalim lamang ng araw. Nakuha niyo yun? May mga ganito, sobrang sisipag, sobrang successful, pero pagkatapos ay wala pa rin. Kasi bakit? Apart from God, ito po ang resulta. Madalas nating nakikita po ito. Kaya mula sa mga naunang talata, ipinapakita na ni Solomon na ang pang-aapi ay nagpapabigat ng buhay, yun yung kanina. At ang paggawa na dahil sa inggit ay nagpapagulo at nagpapabalisa din ng buhay. Magkaibang problema, ngunit iisa ang hantungan, kawalang kabuluhan. At dahil dyan, inihanda na tayo ni Solomon para sa mga susunod na talata, kung saan ipapakita niya ang dalawang sukdulan, two extreme. Verse 5, ihinahahalukip-kip ng hangal ang kanyang mga kamay at kinakain ang kanyang sariling laman. Mga kapatid, napakalinaw ng larawang ibinibigay dito. Ang paghahalukip-kip ng mga kamay, alam niyo halukip-kip, yung gano'n, di ba? Paghahalukip-kip ng kamay ay nangangahulong pagtangging magtrabaho. Hindi po ito pagpapahinga, ito ay pagtangging pagtrabaho, katamaran. Ito ang tinutukoy dito. Ito ay pagpili ng ginhawa kaysa sa gawaing pinagpapaguran. At ano ang tawag ni Solomon sa taong ito? Isang hangal. Sa panitikan, ang salitang hangal ay hindi taong kulang sa talino, hindi po. Kundi ito ay isang taong nabubuhay ng walang karunungan. Isang taong binabaliwala kung paano idinisenyo ng Diyos ang buhay. At muli, gumagamit si Solomon ng napakatinding pananalita. Anong sinabi niya? Ihinahalukip-kip ng hangal ang kanyang mga kamay at kinakain ang kanyang sariling laman. Lililawin lang po natin, hindi ito literal. Sabi kasi kanina ni umaga ni Lebleb doon sa Sunday School, no? Yung anak ni Brother Ian. No?
Ano sabi niya? Daddy, yan yung ano. Hindi, sabi teacher, yan yung kanibalismo. So yung teacher doon nakaganon eh, no? Sabi, hindi yan kanibalismo, hindi yan yung parang pagiging zombie ha. Papaliwanag po natin, ito ay larawan o ilustrasyon na nagpapahayag ng katotohanan ng isang uri ng buhay na sinisira ang sarili nito. Unti-unting nasisira dahil sa pagtangging magtrabaho. Ang taong ito is slowly wasting away. Sinisira niya ang buhay niya. Sinisira niya financially, sinisira niya physically, sinisira niya spiritually. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya malinaw ang punto po dito ni Solomon. Ang pag-iwas sa trabaho ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi kapahamangan. Okay, sa mga tamad dito, sana wala. Please, baka nakatingin lang sa kisame, iba, no? Sa lupa, di ba? Parang, teka, nagtatakip yung tenga, biglang hindi ako marinig. No? Ito ang sinasabi dito ni Solomon. Okay, kung ayaw mo magtrabaho, bakit? Grabe tawa doon na. Okay, dapat seryoso tayo, di ba? Anyway, sige po. Okay, ngayon, malinaw na natin nakita ang paghahambing na binubuo dito ni Solomon. Sa talata 4, ang pagtatrabaho ay motivated ng inggit na sumisira mula sa labas. Okay? Inggit, external lang attack. Sa talata 5, ang katamaran ay sumisira mula sa loob. Magkaibang suktulan, ngunit iisa ang resulta. At dahil dyan, inihanda na tayo ni Solomon para sa talata 6, kung saan ipapakita niya ang mas marunong na paraan ng pamumuhay. Verse 6, mas mabuti pa ang isang dakot na katahimikan kaysa dalawang dakot na puno ng pagpapagod at pakikipaghabulan lamang sa hangin. Mula sa talatang ito, makikita natin na nagdadala na ngayon si Solomon ng balanse, binabalanse niya ho. Kasi isipin, ayoko na magtrabaho, o hindi naman ako makapagtrabaho ng sobrang tindi. Pansinin muna natin ang salitang isang dakot na katahimikan, isang dakot. Mga kapatid, nang sabihin po ito ni Solomon, hindi niya pinupuri ang katamaran. Okay, kasi nakalagay, isang dakot ng katahimikan. Hindi niya pinupuri ang katamaran. Hindi rin niya sinasabi na itakwil ang pagtatrabaho. Ang tinutukoy talaga ni Solomon dito ay lengguwahe natin ngayon na tinatawag na work-life balance. Isang dakot ng katahimikan. Bakit kamo work-life balance, Brother Rico? Dahil ang isang dakot ng kamay ay may katahimikan, may pahinga. Ngunit malinaw ang implikasyon. Ang kabilang kamay ay gumagawa at nagtatrabaho pa din. Nakuha niyo po yun? Kaya nga yung isang dakot, nagpapahinga. Yung isang kamay, nagtatrabaho. Ibig sabihin, ito ay paggawa ng may hangganan, paggawa ng hindi sobra, paggawa ng may puwang para sa pahinga. Work-life balance. At pagkatapos sabihin ito, ikinumpara ni Solomon ang kabilang panig. Ano yung sinabi niya? Kaysa dalawang dakot na puno ng pagpapagod at pakikipaghabulan lamang sa hangin. Ang dalawang dakot dito ay larawan ng nakakuyom na mga kamay, nakagrip. Mahigpit ang kapit, laging humahawak, hindi marunong bumitaw. Ito po ang taong palaging naghahabol, palaging nagtatrabaho at hindi kailanman nasisiyahan. At muling sinasabi ni Solomon, kahit gaano pa kalaki ang effort, ito ay pakikipaghabulan lamang sa hangin, meaningless. Walang bunga, walang saysay. Mga kapatid, simple ngunit malalim ang punto po dito ni Solomon. Ito ay babala laban sa pagkahumaling. Babala laban sa walang katapusang pagtatrabaho. Babala laban sa hindi marunong tumigil at magsabing sapat na. At ang itinuturo ni Solomon dito ay kasiyahan o contentment. Mas mabuti ang kaunti na may pahinga kaysa marami na may walang katapusang pagkabigo at pagod. Mga kapatid, tahimik na itinatama ng talatang ito ang dalawang sukdulan. Two extremes. Sa tamad, nasabi na ni Solomon na ang ganitong buhay ay sumisira sa sarili. At gayon, sa sobrang nagtatrabaho naman, sinasabi ni Solomon na ang ganitong buhay ay inuubos ang sarili. Ang mas tamang landas ay ang buhay na may kasiyahan, kung saan ang trabaho at pahinga ay kapwa inilalagay sa ilalim ng anak. Work-life balance under the sun, S-O-N. Kaya nga't kailangan suriin natin ang buhay natin.
Suriin po natin ng mabuti. Nasaang panig kaya tayo? Sana wala tayo dun sa tamad. Sana wala naman na tayo. Grabe, tama, masaya. Nakuha nyo, wala tayo dun sa extreme. Ngayon, pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa paggawa, trabaho, pahinga at kasiyahan, muling ibilaling ni Solomon ang kanyang pansin sa talata 7 at 8. Muli kong nakita ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Mula sa talatang ito, nakikita natin si Solomon na nagsasabing mayroon na naman siyang natuklasang isang usapin na walang kabuluhan sa ilalim ng araw. At ano natuklasan niya? Verse 8. Isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man. Gayunmay, walang wakas ang lahat niyang pagpapagod. At ang kanyang mga mata ay hindi nasisihan sa mga kayamanan. Kaya't hindi niya itinanong, para kanino ako nagpapagod? At pinagkaitan ko ang aking sarili ng kasiyahan. Ito man ay walang kabuluhan at malungkot na bagay. Mula sa talata na ito, inilalarawan ni Solomon ang isang taong nag-iisa. Walang anak, walang kapatid, walang umaasa sa kanya, walang kasalo sa buhay. At gayon man, kahit po ganito, walang wakas ang kanyang pagtatrabaho at pagpapagod. Walang tigil sa paggawa, walang pahinga. At pansinin po ninyo ito. Ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa mga kayamanan. Habang dumarami ang kanyang nakukuha, lalo pa siyang naghahangad ng mas marami. At ito ang tunay po na trahedya dito. Hindi man lang siya humihinto upang itanong ang pinakapangunahing tanong. Ano yung tanong? Para kanino ako nagpapagod? Para kanino ba ang pinaghihirapan ko? At dagdag pa po rito, sinabi ni Solomon na ang taong ito ay pinagkakaitan ang kanyang sarili ng ng kasiyahan. Hindi niya tinatamasa ang bunga ng kanyang pinaghihirapan. Palaging niyang pinagpapaliban ang saya. Palaging mamaya na, palaging kapag mas marami na. At dahil dito, ibinigay muli ni Solomon ang kanyang pasya. Ito man ay walang kabuluhan at malungkot na bagay. Mga kapatid, ang ganitong uri ng buhay ay hindi lamang walang laman. Ito ay mabigat at nakakapasan. Tagumpay na walang kagalakan, paggawa na walang kabuluhan. Muli pinapakita sa atin ni Solomon na kahit ang sipag at tagumpay ay nagiging walang kabuluhan, kapag ito ay isinasabuhay ng mag-isa. Walang kasalo sa lahat ng ginagawa natin. Intentionally at unintentionally. Di ba ganito yan eh? Paano nakikita yan? Di ba may makikita tayo, sobrang sipag talaga magtrabaho. Di ba? Sobrang sipag. Alam mo yun, talagang sipag. Kasi palaging trabaho para ganito. Ang nangyayari ngayon, napapabayaan ng asawa, napapabayaan ng anak. Napapabayaan ng sarili. Palaging sasabihin nating mga tao, ay hindi, para sa kanila ito eh. Totoo? Yun ba talaga ang dahilan? Ano sinabi ni Solomon? Ang sinabi ni Solomon ay yan ay bunga ng pagkainggit. Gusto ko anong meron siya, gusto kong mas magaling ako sa kanya. Ito po yun. Kaya, sa sobrang sipag, nakakaligtaan na ang mga nasa paligid niya. At nawawala na tuloy ang mga kasama niya. Ito yun ang sinasabi ni Solomon. At lahat yan ay walang kabuluhan. Narinig nyo na yun sa English, it is lonely at the top. Yun. Di ba? Ano man nakalulungkot pa rito, hindi siya nasisiyahan sa kayamanan na niya. Nakita nyo ba yung huling sinabi yata ni Elon Musk? Nakita nyo yun? Kanina tinanong. Si Elon Musk, magkano na? $852 billion ang halaga, no? Okay? 852. Hindi nga kasi sa calculator yun eh. Pero siya mismo nagsabi, parang malungkot pa rin siya. Bakit? Kasi nandito sa sitwasyon na ito eh. Purely under the sun, not under the sun. Ganun po ang mangyayari. Lubos na ang kwento nito, lubos na nakasentro lamang sa sarili ang lahat ng ito. Kaya't matapos ipakita ni Solomon ang kawalan ng saysay na nag-iisang tagumpay, pansinin po natin kung ano ang kanyang susunod na sasabihin. Verse 9, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sa unang dinig, parang simple lang. Pero alam po ninyo, malalim ang sinasabi dito ni Solomon. Ang buhay at paggawa ay hindi disenyo para gawin mag-isa. No.
Mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Bakit? Sapagkat sila'y may mabuting gantimpala. Ang mabuting gantimpala ay tumutukoy sa resulta o pakinabang. Ibig sabihin, kapag may katuwang tayo, mas may bunga ang pagpapagod. Hindi lang ito paghahati ng trabaho. Ito ay pagdaragdag ng lakas at resulta. At hindi ito limitado lamang sa mag-asawa po ha. Hindi po. Ito ay saklaw din ang pagkakaibigan, pamilya, trabaho, negosyo at maging sa loob ng iglesia. Tinutuwid ni Solomon ang maling kaisipan na kaya ko mag-isa. Ang pag-iisa ay hindi po nagpapalakas. Ito po ay nagpapahina. Verse 10, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Ngayon, nagbigay si Solomon ng isang pagsasalarawan. Anong pagsasalarawan? Pagbagsak, pagkadapa. Pansinin po natin, inaasahan niya na mangyayari po ito. This will happen, ang pagbagsak, ang pagdapa. This will surely happen. Paano nangyayari yan? Nagkakamali, nangihina o nadidismaya. Maaari ring literal na pagkadapa. Maaaring pagkatalo sa buhay. Kapag may kasama ka, may magbabangon po sa iyo. Pero sabi niya, kahabag-habag siya na nag-iisa. Ibig sabihin, tunay na kapahamakan, hindi lang ang problema ng pagkadapa, ang problema ay mag-isa kang nadapa. Ang lakas ay hindi nasa pagiging independent, ang lakas ay nasa may taong tutulong magbangon. At sinabi pa niya, muli kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong maiinitan ang nag-iisa? Isa pong larawan pa ang ginamit niya. Nung panahon na iyon, sa panahon ni Solomon, malamig po na matindi ang gabi. Wala sila ng mga electric heater, wala po sila ng matinding insulation, talagang malamig. Ang init po noon ay usapin ng buhay. Kapag magkasama, may init. Kapag nag-iisa, malamig. Hindi lang ito tungkol sa romansa, kasi baka iisipin na, hindi po. Ito ay tungkol sa pagngangailangan ng kasama. Ang init ay larawan ng aliw, kaginhawahan at suporta. Ang pag-iisa ay hindi lang mahirap. Pinapalamig nito ang buhay. Hindi luho ang pakikisama. Bahagi at disenyo po ito ng Panginoong Diyos. At tandaan, hindi lang natin nakikita ang kasama. Hindi lang natin kailangan ng kasama kapag nadadapa tayo. Kailangan din natin ng kasama sa mga panahon na darating sa ating buhay na malamig. Anong sinasabi sa atin dito ni Solomon? Kasi may mga tao, di ba, talagang ang focus sa sarili niya lang. Diba? Yung focus sa sarili niya lang. Kala niya siya na yung magaling sa lahat. Tandaan ninyo muli, sino ang sumulat nito? Si Solomon. Okay? Si Solomon. Dahil si Solomon ang sumulat nito, wisest man, richest man. Kaya nung sinusulat niya to, talagang sabi nga ni Pastor Dennis, andyan na si Pastor Dennis, binanggit ko siya kanina umaga. Si Pastor, ano to, ang tawag sa English nito, autobiography. Kwento ito patungkol sa sarili niya. Anong sinasabi niya? Tinutukoy niya marahil dito ang sarili niya. Wisest man, richest man, sa sobrang tindi ng estado niya, ay wala na siyang kasama. Akala niya siya na lang. Kaya't nakikita niya ngayon, wow, ganito kahirap pag mag-isa. Meaningless ang lahat. Verse 12, at bagaman ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panalig may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Dito naman larawan ng pag-aatake. May kumakalaban. Pag may kalaban, pag-aatake, may pressure, may pagtutol, may oposisyon. May laban sa buhay ang hindi nag-iisa. Kasi ang nag-iisa, madaling madaig. Ang dalawa, may laban. At tinapos ni Solomon sa isang napakagandang larawan. Ang panaling may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Isang pisi, madaling mapatid. 2, mas matibay. 3, mas matatag. Ito ay wika ng karunungan. Ang lakas ay nasa pagkakaisa sa ating mga kasama. Mga kapatid, kapag pinagsama natin yung talata 9 hanggang 12, malinaw. Yung wisdom ni Solomon so clear. Ang sobrang hard work that disregards others,
ano nangyari? Results to isolation. Pag-iisa. At ang nakalulungkot, ang pag-iisa ay ano? Nagpapahina. Ngunit ang pagsasama ay nagpapalakas. At kahit sa mas malaking larawan ng Ecclesiastes, kahit ang buhay sa ilalim ng araw, ay makikita talaga nating idinisenyo ng Diyos na isinasabuhay kasama ang iba, hindi mag-isa. Dito malinaw din, hindi lang ito sa tungkol sa pag-aasawa, ha? Hindi po, mas malawak ito. Itong ay tungkol sa disenyo ng Diyos para sa tao na hindi mabuhay ng hiwalay kung hindi magkatuwang. Yan po ang karunungan na ibinibigay dito ni Solomon. Bago tayo magpatuloy sa ikatlong bahagi, tanungin natin ang sarili natin. Ano kaya ang tumutulak sa atin para magtrabaho? What really drives us to work? Comparison ba ito sa iba? O discontentment? Kinukumpara ba natin ang sarili natin sa iba or discontentment? Ito, lalo na sobrang tindi ngayon sa panahon dahil sa social media. Di ba, makikita mo, tapos sasabihin pa ng iba, sa pagyayabang nila, this is to inspire. Walang hiya, no? Di ba? Sobrang sama ng mundo. Ako naman, pag tinignan mo, nai-inspire ako, for short, naiinggit ako. Di ba? Ganon yun eh. Ano talaga ang dahilan kung bakit tayo nagpupursige magtrabaho? Is it comparison or discontent? Ito pa. Are we already content? Kontento na ba tayo kung anong binigay ng Panginoong Diyos sa atin ngayon? Kontento na ba talaga tayo? Lilinawin ko lamang ho, Sai, huwag ka nang tumawa, ha? Contentment is different from laziness, ha? Iba ang tamad sa kontento na. Baka mamaya may magsasabi, ay, Doc, kontento na akong walang trabaho. Patay, di ba? Ito pa ho. Sa paanong paraan kaya that God is really calling our attention from moving away from being self-dependent? Alam mo yun, parang iniisip natin tayo na lang ang magaling sa mundo. Pwedeng sa pamilya yan, pwedeng sa trabaho mo yan, pwedeng sa simbahan nga. Alam mo yun, na ayaw mong makihalubilo sa iba, nakakala mo ikaw na. Sa parang paraan kaya tayo tinatawag ng Diyos? Baka kasi tinatawag tayo ng Diyos papunta sa maging God-given, dependent tayo sa Kanya. At dun sa mga pinapadala niya. Kaya nga't mga kapatid, what can we pray about contentment and move away from self-dependence? Ano ang maipagdarasal natin? Kaya't matapos pag-usapan ang tungkol sa pakikisama at lakas ng pagkakaisa, muli na namang ibinaling ni Solomon ang kanyang pansin sa talata 13. Third division, kapangyarihan at popularidad sa ilalim ng araw. Verse 13, mas mabuti ang dukha at pantas na kabataan kaysa matanda at hangal na hari na hindi natatanggap pa ng payo. Mga kapatid, muli na namang naglatag si Solomon ng isang malinaw na paghahambing, comparison. Sa isang panig, ipinakita niya ang isang kabataan. Ano yung kabataan na to? Dukha, walang posisyon, walang impluensya. Ngunit, ang tawag sa kanya ni Solomon ay sa pantas. Ano yung pantas? Wise. Okay? Ibig sabihin nito, bakit siya wise? Siya ay nakikinig. Siya ay natututo. At nasabi natin yan dahil malinaw sa talata na sinasabing teachable ito by implication, tumatanggap ng payo. Bakit natin nasabi? Sa kabilang panig kasi mayroon tayong isang matandang hari, may karanasan, may kapangyarihan, may matibay na posisyon. Ngunit ano ang tinawag sa kanya ni Solomon? Isang hangal, fool. Dahil hindi na siya tumatanggap ng payo. Yun ang comparison. Yung mahirap na kabataan, nakikinig. Yung matanda na hari, hindi na tumatanggap at nakikinig. Yan ang sentrong issue po rito. Hindi edad, hindi posisyon, hindi karanasan, kundi ang pagiging hindi na tumanggap ng turo. Kaya malinaw ang sinasabi ni Solomon, ang karunungan ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang ating narating, kundi sa kung paano tayo kahanda tumanggap ng turo. Kung nakikinig pa rin tayo.
Ang trahedya ng haring ito ay hindi dahil siya ay matanda, kundi dahil tumigil na siyang makinig at matuto. Tumigil na siyang tumanggap ng saway at pagtutuwid. Kaya hanggang sa sinasabi dito ni Solomon na mas mabuti ang isang kabataang dukha, ngunit tumatanggap ng payo, kaysa sa isang makapangyarihang pinuno na tumatanggi sa payo. Pagkatapos sabihin na mas mabuti ang dukha, ngunit wise na kabataan, ipiniwanag ngayon ni Solomon kung bakit. Verse 14. Bagamat mula sa bilangguan ay makapaghahari siya, o siya'y ipinanganak na dukha sa kanyang sariling kaharian. Dito ay pinapakita ni Solomon ang isang pagkabaligtad ng kalagayan. Reversal. Ano nangyari? Ang kabataang ito, na dukha, ay hindi nagsimula sa kapangyarihan o pribilehiyo. Hindi po. Ayon sa talata nga, siya ay nanggaling pa sa bilangguan. Now, we don't really know kung ang tinutukoy talaga dito ay dating nakulong ito, pero sigurado, ang pagsasalarawan ng bilangguan dito ay nanggaling ang bata na ito ng walang-wala. Walang pribilehiyo, walang posisyon. At ipinanganak na dukha. At gayon man, ang taong ito ay naging hari. Samantalang ang matandang hari, ang tumatanggi sa payo, na nagsimula sa lahat, ngunit nauwi siya na nawala na ang lahat, napalitan na. Mga kapatid, hindi niluluwalhati dito ni Solomon ang biglaang pagtagumpay, yung sudden success. Hindi yan ang sinasabi dyan. Ang punto niya po dito ay kung gaano talagang hindi permanente ang kapangyarihan ng tao. Nagbabago ang mga posisyon, nagpapalit ang mga tungkulin. Ang nasa itaas ngayon ay maaaring wala na bukas. Parang sinasabi ni Solomon, ang katayuan at otoridad ay pansamantala lamang. Ang tunay na mahalaga ay hindi kung saan tayo nagsimula o kung gaano kataas ang ating narating, kundi kung mananatili ba tayong teachable or tumatanggap ng payo. Kaya't pinapaalalahanan tayo ng talatang ito na ang tagumpay ng tao ay maaaring magbago ng mabilis, minsan sa mga paraang hindi pa nga natin inaasahan. Kaya't upang lalong idiin ang kanyang punto, ibinali ngayon ni Solomon ang pansin sa mga tao, sa karamihan, from the leader, ngayon sa karamihan ng mga tao. Verse 15, aking nakita ang lahat ng may buhay na nagsisilakad sa ilalim ng araw. Maging ang kabataang tatayo ng kapalit sa kanya. Dito tinitingnan ni Solomon ang galaw ng karamihan. Sinasabi niya na nakita niya ang lahat ng mga may buhay sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, ito ang kadalasang asal at ugali ng tao. Ganito talaga ang madalas na nangyayari. Ang mga tao ay nagpapalit ng suporta. Nahihila sila sa bagong pinuno. Ang mga taong mismong sumuporta sa matandang hari ay ngayon nasasabik sa kabataang pumalit na hari. Ipinapakita dito ni Solomon kung gaano kabalintunaan at hindi matatag ang suporta ng publiko. Mabilis magtaas ng mga tao, mabilis ding magpalit ng pinuno. At malinaw na nakita na ito ni Solomon ng paulit-ulit. Kaya tahimik niyang ipinapaalala sa atin. He was simply telling us, ang kasikatan ay hindi nakabatay sa katotohanan o katapatan. Madalas ito ay nakabatay lamang kung ano ang uso. Kung ano ang sikat sa sandali. Kaya ito po ang babala ni Solomon. Kung ang pamumuno ay nakasandig lamang sa pag-ayon ng karamihan, hindi ito kailanman magiging safe. Hindi maaasahan sapagkat ang karamihan ay madaling magbago ng isip. Yun ang sinasabi ni Solomon. Kaya't matapos ipakita kung gaano kabilis magpalit ng katapatan ang mga tao, ibinigay na ni Solomon ang kanyang huling obserbasyon. Verse 16. Walang wakas sa lahat ng mga tao ng kanyang pinangungunahan. Gayunman, silang darating pagkatapos ay hindi magagalak sa kanya. Tunay na ito man ay walang kabuluhan at makikipaghabulan sa hangin. Dito sinasabi ni Solomon ang isang malungkot, ngunit totoo na katotohanan. Ito yung siklo, ito yung cycle na walang katapusan. Laging may mga tao, laging may mga pinuno, laging may mga susunod na henerasyon. Ngunit narito ang mabigat na katotohanan. Walang pinunong makalulugod sa lahat. At walang pinunong makalulugod magpakailanman. Ang pinupuri ngayon ay madidismaya rin bukas. Ang karamihang sumusunod dati ay magrereklamo rin kalaunan. Kaya ang pasya ni Solomon ay kapareho pa rin ang pasya niya ng una. Anong sinabi niya? Ito man ay walang kabuluhan at pagkikipaghabulan sa langit. Mga kapatid, ang paghahanap ng katuparan sa kapangyarihan, pamumuno o kasikatan ay hindi po magtatagal.
ang pagsang-ayon ay kumukupas. Ang mga tao ay nagbabago. Kaya tinatapos ni Solomon ang kabanata sa pamamagitan ng tahimik ngunit malinaw na paalala. Kapag ang ating pag-asa ay inilagay sa mga tao, mabibigo po tayo. Nakuha niyo itong huling bahagi. Kasi di ba, ang ganda ng flow ni Solomon eh. Una, nakita mo, yung sistema ng mundo. Di ba? Sistema ng mundo. Doon ba tayo umaasa patungkol sa buhay natin? Do we really depend on the system? Ano sabi niya? Sablay ang sistema. May pang-aapi. May injustice. O sige. Hindi na ako aasa sa sistema. Aasa ako sa sarili ko. Diba? Yun na yun. Yung second, okay, basta magtatrabaho ako, magsisibag ako, gagawin ko, ako magbabago ng sistema. Diba? Ganon yun eh. Ano sinabi ni Solomon? Ano ba talaga ang dahilan ka nagtatrabaho? Kinokorek niya muna eh. Kasi kinukumpara ko yung sarili ko, kasi gusto ko ng mas marami pa na meron siya, gusto ko meron din ako. Anong nangyari? Ano sinabi niya? Pati yun ay vanity. Okay. O sige na nga, hindi sa sistema, hindi sa sarili ko, aasa na lang ako sa tao. Anong klaseng taong binigay niya? Mga pinuno at ang karamihan na ordinaryong tao. Di ba? Mga pinuno, di ba? Dito ako aasa sa pinuno o karamihan ng tao. Anong sinabi niya? O ito ang kahahantungan ng mga pinuno. Ito ang kahahantungan ng mga tao. So saan tayo ngayon aasa? Walang iba kung hindi sa Panginoong Diyos. Kaya talagang ipinapakita dito ni Solomon ang lahat ng ito. Talagang tinutulak niya tayo to the point of really understanding and recognizing apart from God, everything is meaningless. Kaya nga tanungin po natin ang ating sarili, sa anong mga paraan kaya tayo naglalagay ng mas malaking tiwala at seguridad sa mga tao? Maaring mga leader, maaring mga ordinaryong tao. Gaano po ba kaya tayo ka-focus sa kanila na naaapektuhan natin ang ating pag-uugali at kilos bilang mga Kristiyano? Ano ibig ko sabihin? Di ba? Meron mga talagang kang makikita ang Christian, wow, sobrang tindi ng suporta. Di ba? Makikita mo, nagte-text kung ano, di ba? Ito, suporta, ito, grabe. To the point na naaapekto na ang pagiging Kristiyano nila. Ano sabi ni Solomon? Naglalaho ang lahat ng yan. O kung hindi man sa mga pinuno, umaasa tayo sa mga tao. Ito, usong-uso to. Nakikita natin ito maging sa mga Christian. Paano natin nakikita to? Sa madlang people umaasa. Anong tawag ngayon dyan? Likes? Followers? Shares? Di ba? Binabago ng lahat ng yan ang mga ugali natin dahil lang doon. Nakuha niyo po? Ano ang sinabi ni Solomon dyan? Lahat yan meaningless. Vanity. Kaya nga, tanungin natin ang sarili natin, saan ba talaga nakasalalay ang kumpiyansa natin? Sa otoridad ng tao o sa soberanyong Diyos po natin? Saan ba talaga? Kailangan mag-heart check po talaga tayo. Kasi kung ang lahat ng nasa ilalim ng araw ay sasablay, hindi nga kung ang tanong sigurado yan na darating ang araw, ang lahat ng nasa ilalim ng araw ay sasablay. Ano kaya ang magiging itsura ng buhay natin ngayong linggo o sa darating na panahon? Ano kaya ang magiging itsura ng buhay natin? Lalong-lalo na kung hindi ka pa under the sun, S-O-N. Kung hanggang ngayon, we are still living under the sun, ilalim ng araw, you know what? Wow! Sobrang pait ng buhay mo. Sa Christian na nga, ganyan pa rin ang magiging pananaw paminsan-minsan. Hindi nga paminsan-minsan, di ba? Pag may nangyari, makikita mo yung Christian kahit na saved na, tatanungin pa rin, wow Lord, anong nangyari? Di ba? Noong isang araw, hindi ako makatulog. Kasi talagang hindi makatulog. Nagdadasal ako, alam mo, yun ang pinakamahabang dasal ko yata, almost 12 hours, no? Lord, ba't hindi ako makatulog? Di ba, Lord, ganun pa rin, di ba? Buti na lang, sovereign. Kaya nung hindi na ako makatulog, sinabi ko na, oh Lord, hindi ako matutulog. Yung, pinatulog ako ni Lord. Totoo totoo. Kasi kung
If you're just going through this life under the sun, not under the SON, wow, that is so sad. Kaya nga, sino ba talaga para sa atin ang Panginoong Hesukristo? Talaga ba siyang talagang Panginoon at tagapagligtas? Tagapagligtas saan? Tagapagligtas saan? Sa pinakamabigat na problema, ang problema ng kasalanan. Huwag natin isipin, baka meron dito mga kabataan, alam mo yun, yung mga, meron kaming pinagpipray, gagawin yung para sa mga singles at ano. Kasi ang problema ng singles ngayon, yung mga young pro, nawawala yan sa simbahan eh. Kasi, bakit? Iniisip ng mga young pro at singles, alam niyo yung unholy trinity, me, myself, and I. Di ba? Tapos makikita mo, babalik na lang yan pag medyo tumatanda na. Tandaan natin ang sumulat nito, yes, God through Solomon. Yeah? Si Solomon. Wala nang mas titindi pa kay Solomon. Elon Musk, wala yan. Barya yan kay Solomon. And yet, ganun ang sinulat niya. Ganun na ang sinulat niya. Nung sinulat to si Solomon, for sure, sabi nga ni Tito Dennis, pag tinitingnan wow, this was one of the darkest parts ng buhay ni Solomon. Sabi ko nga kanina, mukhang nagde-depression si Solomon dito eh. Kasi sobrang dilim. Di ba? Bukod sa meron siyang 700 biyanan, no? Kaya mga kapatid, pinapagaan ko lang na onte. Pinakita natin sa atin dito sa Ecclesiastes 4 ang mabigat na halaga ng pamumuhay sa ilalim ng araw. Bakit mabigat? Sistema pumapalya, trabaho nakakapagod. Ang mga tao kasama ang mga leader ay bibiguin tayo. Kaya't kung iaasa natin ang buhay natin sa mga bagay sa ilalim ng araw, darating ang panahon na mararamdaman natin ang kawalan ng kabuluhan na isinasalarawan ni Solomon. That will surely happen. Ngunit narito po ang pag-asa. Hindi tayo iniwang mag-isa sa ilalim ng araw. Para sa mga tunay na mananampalataya, ang buhay ay hindi lang nasa ilalim ng araw. Kung hindi, ito ay nasa ilalim ng anak. We are not living under the sun, S-U-N. We are living by God's grace under the sun, S-O-N. Sira man ang mundo, wala mang katarungan, pumapalya ang tao, ngunit ang Panginoong Diyos ay hindi masisira at hindi magbabago. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon na nakakakita ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit nais ni Solomon na makita natin ang lahat po ng ito. Upang ituwid natin ang ating tuon at ilagak ang ating buong tiwala sa ating soberano at mahabaging Diyos anuman po ang mangyari. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto upang pagnilay-nilayan ang ating pong natutunan. Ating natutunan kung paano pinalawak ni Solomon ang kanyang mga kadahilanan sa pagtawag sa lahat ng buhay na walang kabuluhan. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo at sa kanyang pangako. Umasa sa ganap na pagpapahayag ng kanyang perpektong kaharian at alam na lubos na mananaig ang Ebanghelyo. The gospel will prevail. Tayo po ay tumayo para sa ating huling awitin. We see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness.
our fathers roamed the earth. With the power of this promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By fathers, prophets, so when the long for Messiah would appear, with a power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. Mga kapatid, bago po ang ilang mga anunsyo at paalala, nais po lang namin ibahagi ang medyo malungkot na pangyayari ito nakaraang linggo. Si Ate Sally, may bahay po ni Kuya Richard, mami ni Jana at saka nila Jen Lord, ay umuwi na po kay Lord nung Huwebes ng madaling araw, mga alauna ng umaga ho. So matagal po natin nakasama si Ate Sally, mula pa ho nung tayo nasa CCF Parañaque pa. At meron po tayong funeral service gaganapin mamayang alas 4 ng hapon po. Kung gusto niyo pong sumama, pwede po kayong dumulo. After po pa rin ho ng mga breakout ng pagkatapos ng ating pagsamba. Okay, isa pong paalala, meron po tayong PDF 242 itong darating na Huwebes, February 12, ikapito ng gabi. Dito po gagawin sa GFC Center. Sama po kayo, maganda po itong series na ito. Session 2. Nung una ay Origins, ngayon, ang titulo natin ang The Story of Creation, Day by Day. Next, Golden Ladies na Bible Study. Iniimbitahan po natin ang mga kababaihan, bata o matanda, itong Biyernes, February 13, alauna ng hapon. Dito rin po yan sa GFC Center. Katlo, Sing and Pray.
Itong darating na Sabado, February 14, alas 4 ng hapon, gaganapin po itong Sing and Pray. Dito po yan gaganapin sa GFC Center. Open ho ito sa lahat ng mga miyembro ng GFC. Huli, Men of the Word. Babalik na ho yung Men of the Word itong huling bahagi ng buwan na ito, February 28. Pinamagatan natin yung series, bagong series, Like Jesus, the quest to be less like us and more like Him. Men of the Word, February 28. Sabado po yun, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ho. Okay, ito po, once a month po. So please, mga kalalakihan, markahan nyo na po ito. Okay, markahan nyo. Imbitahan po ninyo ang mga inyong pamilya at mga kaibigan. Hindi ito exclusive for GFC member. Open po ito sa lahat. Muli, iniimbitahan namin yung mga Mrs. na i-register na ho yung mga Mr. ninyo. Okay, sige po, tayo ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na aming makita ang buong kabanata ng Ecclesiastes 4. Alam namin Panginoon na sa sarili naming talino at lakas, hindi nga namin magagawa ang mga bagay na natutunan namin. Kaya't kami ay dumudulog sa inyo, kami ay nagmamakaawa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng talino at lakas, masundan at magawa ang lahat ng ito. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay dinarasal natin sa ngalan ng inyong anak, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Ingat po.